Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kanyang iniligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya ng isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang yun. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ang mga kasamang iyon at ang ubas ay ibibigay sa iba. Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang yun. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Bags, pasuyo nga sa switch yung baba. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. So napakinggan natin sa ating ebanghelyo na dinaan ni Jesus sa talinghaga ang katotohanan na sasapitin niya sa kamay ng mga kausap niya, mga kapatid. At ito ay napakabisa na paraan ng pagpe-present ng katotohanan, talinghaga. Sa ating napakinggan, mukhang naintindihan naman, mga kapatid, ng kanyang mga kausap ang ibig niyang sabihin. Kaya nga nakabuo sila ng pasya. May nakapagpigil lamang sa kanila. Ito ay ang kanilang takot. Hindi naman sinabi dito na
ang mga tao na naniniwala kay Jesus ay kakalabanin sila. Pero dahil sa takot nila na ganito nga ang mangyari sa kanila, karamihang tao ang kanilang makakalaban, nakinig sila sa kanilang takot, mga kapatid. Kaya kahit papaano may matututunan po tayo sa mga Pariseyo, mga eskriba at mga matatanda ng bayan. Ito ay kung paano po nila pinakinggan ang kanilang common na pakiramdam. Ang takot po kasi ay nagbababala ng maaaring kapahamakan. Kaya ito ay nakatutulong sa atin. Lalo na kung alam natin na meron na ngang hayag na nagbababala, may karatula na, mayroon ng nagpapatunay, mayroon ng mga payo, mga paalala, mabuti ring pakinggan. Ang bottom line, mga kapatid, ng kanyang sharing sa kanyang mga kausap ay yung cornerstone, na nireject, pero siyang naging batong panulukan ng itinataguyod na sambayan ng Kristiyano. Siya ho ito. Kung ito po'y pupulutin natin at i-apply natin sa ating pang-araw-araw na buhay, may mga Pariseyo, may mga matatanda ng bayan at may mga eskriba na namumuhay at naghahari sa ating kalooban paminsan-minsan. Dahil sa pagnanais natin na maging tama at dahil sa kagustuhan natin na maitama rin ng iba, nae-epchepwera naman natin ang iba pa. Lalo na yung mga inaakala nating mali. Yung mga nahuhusgahan natin ng hindi patas. Yung mga nahuhulog sa ating standards. Marami tayong nababaliwala. Lalo na kung desidido tayo at pursigido na abutin ng ating mga pangarap. Ang mga humaharang sa atin, ang mga nangangalabit sa atin, ang mga nang-aabala sa atin. Napakadali tayong mahulog sa conclusion na sila ay walang iba, kundi mga ganito nga lamang sa ating buhay. Mga nuisance, mga pang-asar, mga basag trip, mga pang-abala. Pero kung inyo pong maalala, mga kapatid, maayos ang buhay ng mahal na Birheng Maria at ni Jose. Mayroon silang plano. Naabala sila dahil sa panghihimasok ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng anghel. Pero dahil in-entertain po nila ang pang-abala, alam na natin kung ano ang naging kasaysayan na isa katuparan sa pamamagitan nila ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya ko ito nasasabi sa inyo, mga kapatid, hindi dahil alam ko kung paano hindi maabala o kung paano mag-entertain ng pang-abala. Kaya ko ito na-i-share sa inyo ay dahil alam ko ang mga nagiging konsekwensya ng pambabaliwala sa mga pang-abala.
may mga nami-miss out tayo. Mayroong biyaya ng Diyos na nais iparating sa atin, hindi natin natanggap dahil akala natin ay pang-abala. Mayroong mga dapat tayong natulungan, nagawa natin ng mabuti, hindi natin nagawa dahil inisip natin na pang-abala lamang naman ito. Meron pa akong mas mabuting dapat gawin. Meron pang mas dakila na dapat kong puntahan. Meron pang mas noble na dapat pag-aksayahan ng aking oras at lakas. Hindi itong pang-abala. Sa makatuwid, mga kapatid, ang approach ko sa inyo ay hindi pedagogical o hindi galing sa isang guro na nagtuturo sa mga estudyante, kundi dahil sa isang nakaranas ng sinasabi natin ngayon na hindi pag-entertain sa mga inakusahan natin na pang-abala sa buhay. Ganun pa man, hindi naman gumigive up ang Diyos. Nariyan siya, mang-aabala pa rin. Kung minsan kakalabitin ka, kung minsan haharangin ka na talaga, pag hindi mo pa rin namamalayan, babatukan ka, o itutula ka na, hanggang sa makuha ang iyong atensyon. Isang babala din sa atin na harinawa, wag nang dumating sa punto na tayo ay masyadong masaktan o masyado nating pagsisihan dahil sa harshness ng kanyang pagkuha sa ating atensyon. May mga disruptions na nangyayari sa buhay, may mga distractions na nangyayari sa buhay. Idalangin lang natin na ang mga minor disruptions at mga distractions mapag-ukulan na sana natin ang pansin at pakinggan ang nais niyang iparating. Magnilay-nilay ng kaunti, kilatisin kung ano ang kanyang mensahe, magdesisyon ng matibay kung ano ang kanyang panukala sa ating buhay. Ang grasya nawang ito ang tanggapin natin sa tatanggapin nating banal na Eucharistia. Ang karunungan ng pagkilatis, ang kabukasan sa pagtanggap, at ang katapangan sa pagpapasya.